Magandang araw mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety at depression, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa isang post. Bibigyan natin ito ng paliwanag isa-isa. Ngayon, ang sabi niya, mga symptoms ng anxiety na still ramdam ko pa rin, although tanggap ko na. Pero pag sinabi mo kasing tanggap mo na, ibig sabihin 100% na yan na wala ka nang pakialam. Pero dahil nararamdaman mo pa rin yung mga sintomas na ito, ay ibig sabihin hindi mo pa ito 100% natanggap. Sabi niya, yung una ay difficult concentrating. Pangalawa, excessive worrying and overthinking. Pangatlo, fatigue. Pang-apat, physical tension and restlessness. Panglima, reduces ability to focus. Pang-anim, hard to sleep. Pang-pito, distraction and forgetfulness. Pang-walo, poor quality of sleep. Pang-siyam, irritable. Pang-sampo, sensitive. Alam nyo mga ka-anxiety, gusto kong malaman nyo na ang lahat ng mga sintomas na present na ito na nabanggit ay iisa lang ito. Iisang enerhiya lang ito na paiba-iba ang itsura, kaya paiba-iba yung mga nararamdaman nyo na pangit. Ito yung tinatawag na balisang enerhiya na naimbak tapos hindi nawawala dahil patuloy kang nag-iimbak sa pamamagitan ng halimbawa, una, pagrereklamo sa nararamdaman. Pangalawa, pakikipaglaban sa nararamdaman. Pangatlo, pag-iwas sa nararamdaman. Pang-apat, walang pagbabago sa sarili o yung hindi ka talaga nagbago. At panglima ay walang pasensya sa sarili. Yan ang mga dahilan kung bakit present pa rin yung mga sintomas na yan. Kapag may natutunan na kayo, ay kailangan nyong trabahuin ang recovery nyo sa pamamagitan ng pagkilos. At ang pagkilos na ito yung magpapatunay na sasalungat kayo sa sinasabi ng anxiety disorder nyo. Kung lahat ng mga sintomas na yan ay nararamdaman nyo, wala kayong ibang dapat gawin kundi wala. Yan yung pagsalungat nyo na sinasabi ko. Ito kasi yung paliwanag natin isa-isa sa mga sintomas na ito kung bakit wala kayong dapat gawin. Una, ito yung paliwanag natin dyan na hindi makakonsentrate. Kasi ganito yan. Kaya ka hindi makakonsentrate dahil nakapokus ka na sa mga pangit mo na nararamdaman. Ang pag-focus kasi sa nararamdaman ay ibig sabihin mahalaga sa'yo ang nararamdaman mo. Kaya hindi ka na makakonsentrate. Pangalawa, ito yung excessive worrying and overthinking. Kasi ganito yan, huwag mo itong pakialaman at salihan dahil ang kaisipan na ito ay isa lamang mapang-asar at hindi makatwiran na hindi dapat binibigyan ng pagkilos o paniniwala dahil nga hindi nga ito makatwiran. Pangatlo, fatigue. Ito yung pagod ka na nga tapos papagurin mo pa uli ang sarili mo sa pamamagitan nga ng mga reaksyon mo sa mga nararamdaman mo. Kaya nga sinasabi ko, kung nararanasan mo ang fatigue ay wala ka ng ibang dapat gawin kundi wala, para hindi na madagdagan pa. Subukan nyo yung sinasabi ko, wala namang mawawala kung hindi ka magre-react. Pang-apat, physical tension and restlessness. Dahil nga ito sa yung sobrang pagbibigay ng importansya sa mga sintomas mo, kaya hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos. Kaya kapag wala ng pahinga ang sarili mo sa kakahanap mo ng solusyon o kung ano man, ay magre-react na din ang physical mo. Kaya kapag nag-react na ang physical mo dahil hindi mo ito naiintindihan, ay dadagdagan mo din ng reaksyon mo. Kaya lalo kang walang pahinga. Panglima, reduces ability to focus. Ito nga yung nababawasan ang abilidad mo na mag-focus sa mga gusto mong gawin dahil importante na nga sa'yo ang nararamdaman mo. Ganun lang yun. Pang-anim, hard to sleep. Kapag nahihirapan ka na matulog, ibig sabihin active pa rin ang isip mo lalo na sa mga nararamdaman mo at mas lalo kang mahihirapan makatulog agad dahil pinipilit mong makatulog agad kahit hindi ka pa inaantok. Kaya nga mas lalo kang mapipressure. Wala kayong ibang dapat gawin kundi wala. Pang-pito, distraction and forgetfulness. Ito nga yung nadidistract ka at nakakalimutan mo kung ano yung mga gagawin mo ay dahil nga nakabantay ka at inaabangan mo ang mga pangit mo na nararamdaman. Nakakalimutan mo ang gagawin mo dahil nga sa nakabantay ka.
Pangwalo, poor quality of sleep. Ito yung attachment mo sa mga nararamdaman mo na nakatats na kasi nga dahil nga sa pagbibigay mo ng importansya kaya pati ang quality ng pagtulog mo ay naaapektuhan na. Pangsyam, irritable. Kaya mo nararanasan yan dahil wala kang pasyensya sa sarili. Naghahanap ng masisisi. Kung walang pasyensya sa sarili, kaaway mo lang din ang sarili. Kaya nga walang ibang dapat gawin kundi wala. Ang ibig sabihin ng wala ay pasyensya. Panghuli, ito yung sensitive. Dahil nga ito sa mga maling reaction mo. Kapag nagrereklamo ka o nagre-react ka sa mga discomfort na nararamdaman mo o takot mo, ay yung sympathetic nervous system mo ay nagiging aktibo para paganahin niya yung fight, flight, freeze. Ito yung nagiging alerto ka pero sa pangit na nararamdaman mo. Yan ang dahilan ng pagiging sensitive mo. Kaya yung parasympathetic nervous system mo naman ay hindi niya nagagampanan yung tungkulin niya na pakalmahin ka o yung sarili mo dahil nga ito sa mga reaction mo na wala sa lugar. Itong mga nabanggit na nararamdaman na yan yung sinasabi ko na hindi naman talaga yan kailangan ng emergency. Kasi tignan nyo, yung nag-post na yan ay kilala ko yan, may edad na yan, matagal na yan na nararanasan at nararamdaman ang mga yan. Pero tignan nyo, di ba umabot siya sa ganyang edad, hindi naman siya napano. Ang lahat ng mga sintomas na yan ay hindi kailangan ng emergency. Ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol lang sa anxiety disorder at ang mga sintomas nito. Ang isang tao na may malalang sakit at nararanasan ang lahat ng mga sintomas na nabanggit na yan ay malamang hindi na yan magtatagal. Pero tayo kasi, bakit tumagal pa tayo? Ibig sabihin, nasa state lang tayo ng disorder na kailangan lang talaga natin maintindihan para magawa natin ang tama. Kaya natin nararamdaman ang mga yan dahil nga sa mga maling ginagawa natin. Mahirap tanggapin ang 10 na sintomas na nabanggit na ito. Pero kapag nagawa mo natanggapin ito o hinarap mo ito ng buo, ang 10 na ito ay malalaman mo ang tunay na resulta. At yung resulta na yun yung magbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa pinagdadaanan mong kadiliman. Yung ibang mga tao na matagal nang nakakaranas ng anxiety disorder o hindi makawala-wala sa sitwasyon na yan, ito lang yung masasabi ko dyan. Hindi yan natuto magpasensya. Hindi yan natuto umunawa sa nararamdaman. Hindi yan natuto tumanggap. Kapag hindi mo kasi natutunan ng tama, pagdurusa talaga ang tingin mo sa anxiety disorder mo. Sa mga tao naman na nagsasanay na gawin ang tama, kapag nagawa mo na ang gusto mo sa buong araw, gaya ng natapos mo ang mga gawaing bahay, nakakalabas ka na, nakakapagbiyahe ka na, at nakikipagkwentuhan ka na, at bigla kang nakaramdam ng discomfort o yung mga sintomas na nabanggit. Ang anxiety disorder kasi natin ay very good yan na magsabi sa atin na hindi na tayo gagaling dahil naramdaman uli natin ang pangit na pakiramdam at habang buhay na tayo ganyan kasi yung anxiety disorder natin. Pero tandaan nyo, yung sinasabi ng anxiety disorder natin o yung anxiety disorder mo ay hindi yan totoo. Kung sinasabi niya na hindi ka nagagaling, hindi yan totoo. Yan ay kasinungalingan. Kasi paano ko nasabi? 'Di ba? Nagagawa mo na yung gusto mo. Nakakaalis ka na, nakikipagkwentuhan ka na, nakakabiyahe ka na. Ngayon, kung paniniwalaan mo yan, ikaw talaga ang may problema dahil naniniwala ka sa kasinungalingan na dinidikta sa iyo ng anxiety disorder mo, which is mali. Ang lahat ng mga sintomas na nabanggit ay isa lamang kimikal na walang kabuluhan. At itong walang kabuluhan na kimikal na ito ay lumalala ito dahil hindi ito napapakawalan. Dahil nga sa mga ginagawa mo na mali.